Mula sa simpleng buhay na may malalaking pangarap hanggang sa mabilis na pag-angat sa mundo ng basketball, tila pataas ng pataas ang lipad ng mga pangarap ni Rene Baterbonia. Ngunit bigla itong tinapos ng isang malagim na trahedya. Alamin ang kwento ng kanyang buhay, mga tagumpay, sakripisyo, at di malilimutang alaala na iniwan niya sa mga taong kanyang na-inspire at minahal. The Philippine Showbiz List presents Rene Baterbonia, Ateneo recruit at basketball star, nauwi sa trahedya. Rene's personal details. Si Rene Clert N. Baterbonia, mas kilala bilang Bobet, ay ipinanganak noong May 8, 2007 at lumaki sa barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang niya ang kanyang 19th birthday. Lumaki si Rene sa isang masiglang pamilya na may 7 magkakapatid, isang nakatatandang kapatid, 3 nakababatang lalaki, at 2 babae. Lahat sila ay may pangalang nagsisimula sa letrang R, simbolo ng kanilang pagkakaisa at samahan. Bagamat nagmula sa Agusan del Sur, mas nakilala si Rene sa Davao City, kung saan niya kinatawan ang rehiyon sa iba't ibang basketball competitions. Nagtapos siya ng senior high school sa Ateneo de Davao University, kung saan matagumpay niyang nabalanse ang pag-aaral at buhay bilang student-athlete. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya ang pagkatanggap sa Ateneo de Manila University bilang varsity scholar. Sa kanyang social media, makikita ang buhay na umiikot sa ensayo, laro, championship runs, at team moments. Ngunit bukod dito, mahilig din siyang mag-travel. Noong June 2025, bumisita si Rene sa Beijing, China, kabilang ang Shanghai Disneyland at Starbucks Reserve Roastery. Rene's victorious basketball career. Pinagsabay ni Rene ang buhay sa silid-aralan at sa basketball court sa buong kanyang student life. Habang tinatapos niya ang high school, unti-unti na rin siyang nakilala sa mas malawak na mundo ng basketball. Sa taas na 6'4", lumitaw siya bilang isa sa kapansin-pansing young prospects ng Mindanao. Dala ang kanyang husay para sa Ateneo de Davao at Davao Region. Ang kanyang malaking break ay dumating noong 2025 palarong pambansa na ginanap sa Ilocos Norte. Dito, mas lalo siyang nakilala bilang mahalagang bahagi ng Davao Region. Kasama ang kanyang mga teammates, pinangunahan ni Rene ang makasaysayang kampanya ng Davao Region hanggang sa championship. Sa kanilang tagumpay laban sa Western Visayas sa finals, nakuha ng Davraa ang kauna-unahang basketball championship title nito sa kasaysayan ng palarong pambansa. Ang kanyang dominanteng laro ay nagbigay sa kanya ng Most Valuable Player Award at pwesto sa Mythical 5. Sa parehong taon, kinatawan niya ang Pilipinas sa international stage bilang bahagi ng delegasyon sa 14th ASEAN School Games sa Brunei, Darussalam. Doon nakamit ng kanilang team ang gintong medalya. Dahil sa kanyang husay sa court at dedikasyon sa laro, nabigyan si Rene ng varsity scholarship sa Ateneo de Manila University. Ang paglipat sa Maynila ay naging simula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Isang hakbang patungo sa mas mataas na kompetisyon bilang bahagi ng Ateneo Blue Eagles program. Rene's tragic death. Ang kinabukasan na ilang taon na binuo ni Rene ay biglang nauwi sa isang trahedya noong June 8, 2026. Si Rene ay pumanaw habang nakikibahagi sa isang team building activity ng Ateneo de Manila Blue Eagles sa Dipaculao, Aurora. Kasama niyang nasawi sa insidente ang kapwa Ateneo player na si Divine Adili. Ayon sa ulat, habang sila ay lumalangoy, kapwa sila tinangay ng malalakas na alon patungo sa mas malalim na bahagi ng dagat. Agad silang isinugod sa isang medical facility, ngunit idineklara ring pumanaw ng mga doktor. Ang trahedya ay naganap lamang ilang araw matapos dumating si Rene sa Maynila upang simulan ang kanyang training bilang isa sa mga bagong miyembro ng Ateneo Blue Eagles program. Para sa isang kabataang kamakailan lamang ay nabigyan ng varsity scholarship sa Ateneo de Manila University, ang biyahe sana ay simula ng bagong yugto ng kanyang buhay, ngunit nauwi ito sa kanyang huling kabanata. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagkamatay ni Rene at Divine sa pamamagitan ng opisyal na pahayag ng kanilang social media accounts. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ng matinding kalungkutan sa loob at labas ng Ateneo campus. Samantala sa gitna ng pagluluksa, humingi ng paumanhin si Coach Tab Baldwin at inamin niyang pakiramdam niya ay nagkulang siya bilang coach sa nangyaring trahedya. Kabilang sa nakiramay sa burol ni Rene, sina Claudine Barreto, Patricia Javier,
Robin Padilla, at Bam Aquino. Rene's Unforgettable Memories and Legacy. Matinding lungkot ang iniwan ng pagpanaw ni Rene sa Philippine basketball at sa kanyang pamilya, mga kaibigan, coaches at supporters. Bilang isang rising star mula sa Mindanao, pangarap niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Ayon kay Coach Jess Linus Evangelio, determinado si Rene na magsikap upang maiangat sila mula sa kahirapan. Ibinahagi rin ng kanyang ina na si Rovelyn Baterbonia ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Kabilang ang madalas na pagbaha na nagpilit sa kanila na lumipat ng tirahan. Sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag at nagkakaisa ang pamilya ni Rene. Patuloy ang panawagan ng kanyang ina para sa hustisya at malinaw na kasagutan sa trahedya. Kinilala ng Philippine Sports Commission ang pagpanaw ni Rene at Divine bilang malaking pagkawala sa sports community at nagsagawa ng pagsusuri sa mga safety protocols. Sa kanyang pag-uwi sa Mindanao, sinalubong si Rene bilang isang bayani ng kanyang mga kaibigan, coaches at supporters. Hanggang ngayon, patuloy ang pagbuhos ng pagpupugay sa kanya. Patunay na mananatiling buhay ang kanyang inspirasyong iniwan sa marami.